binabati ko po ang Espiritu ng ating Panginoon na siya naman pong present sa ating kalagitnaan. Nararamdaman po ba natin ang pagkilos ng Diyos? Amen! Sa mga narinig nating testimony, lumalakas na ba tayo? Mas lalo pa tayong lalakas. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Ang gusto ng Panginoon ngayong tanghali, kapatid ko, ay i-open mo lang ang iyong puso. Narito ka ngayon kasi may mensahe ang Diyos sa'yo. Amen! Hindi ka aalis sa lugaring ito na hindi mo dala ang mensahe na nilagay ng Diyos sa puso mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ito ay open mo lang, kapatid. Amen? Para ang pangunawa na mula sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah ay ating maranasan. Amen? Praise the Lord! Magandang tanghali po sa ating lahat. Binabati ko po ang ating mahal na pastor, si Pastor Dante. Praise the Lord! Sa mga leaders ng UPC Church. Praise the Lord! Hallelujah! Sa lahat ng saints ng UPC Palar Church. Praise the Lord! At lalong higit po, mga kapatid, sapagkat kayo po ay napaka-espesyal sa Panginoon, mga kapatid. Ang mahal po naming mga bisita. Praise the Lord! Hallelujah! Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon, nag-iisang Diyos ng ating buhay. Ang pangalan niya ay si Jesus. Amen! Praise the Lord! Ngayong tanghali, kikilalanin natin kung sino si Jesus. Amen! Iyon ang purpose, mga kapatid. Yun po ang purpose. Maaaring kilala natin siya sa pangalan, pero hindi natin alam ang kanyang kapangyarihan. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po, mga kapatid, nakinig lang po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sabi po sa Efeso chapter 1, verse 9 to 12. Ipinaunawa sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban ayon sa kanyang layunin na isa sa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipasa ilalim ang mga ito kay Kristo. Amen. Verse 11. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Ayon sa Kanyang plano, ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at hinirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Purihin po ang ating banal na Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita, mga kapatid. Naniniwala po ba kayo, mga kapatid, that everything has a purpose? Everything has a purpose. Yes, tama po yan, mga kapatid. Everything God ever created, He created on purpose with purpose. Tama? Praise the Lord. So everything in life begin and ends with purpose. Praise the Lord Jesus. Sa Tagalog, ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa Kanya. Ngayon, mga kapatid ko, may tanong po ako sa bawat isa sa atin. Tanong ko po ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid. How many people in this room? How many people in this room believe that God has a purpose for their life? Hallelujah! Pwede pong itaas natin ang ating kamay. Sino pong naniniwala sa inyong narito na may purpose ang Diyos sa buhay nyo? Itaas nga po natin ating mga kamay and say Amen! Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Yes! Pwede na po natin ibaba, mga kapatid. Marami ang naniniwala na may purpose or layunin ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ngayon, ang sunod ko pong tanong, mga kapatid. How many know their God-given life purpose? Alam po natin, mga kapatid ko, na may purpose, may layunin ang Diyos sa ating buhay. Alam po ba natin ang purpose ng Diyos sa ating buhay? Nalalaman po ba natin, kapatid ko, ang purpose ng Diyos sa iyong buhay? Pwede po bang itaas yung may alam kung ano ang purpose ng Diyos sa iyong buhay? Hallelujah! Hallelujah! Ibig po sabihin, mga kapatid ko, hallelujah, marami po ang naniniwala na ang Diyos ay may layunin sa akin, sa atin, pero iilan lamang ang may alam kung ano ba ang purpose ng God sa buhay niya.
Tama po mga kapatid. At yun po ang aalamin natin kapatid ko. That yun ang kailangan nating malaman. Kasi ang buhay po na hindi natin alam ang layunin nito, mga kapatid, ay walang kakwenta-kwentang buhay. Totoo po yun. At mga kapatid, gusto ko pong i-testify sa inyo mga kapatid. O sige, mamaya-maya ng konti. I-testify ko mga kapatid sa inyo. Hallelujah. Kung paano po yung buhay ko, nakita ko na walang ka-purpose sa tingin ko. Pero nung makilala ko ang Panginoon, wow! Grabe pala ang layunin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Maaaring yun din pa, mga kapatid ko. Ang sitwasyon nyo ngayon, hindi nyo alam kailan ba matatapos ang buhay na ito? Kailan ba matatapos ang paghihirap na ito? Yung sitwasyon kong napakahirap, hanggang kailan ba to? Gusto ko nang mag-give up. Kasi nga kapatid ko, hindi natin alam yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan natin yung malaman mga kapatid ko. Hallelujah. At naniniwala ako mga kapatid na ang isang greatest lie ng Satan na inilagay sa ating mga isipan ay ito. Kahit kailan, hindi mo malalaman ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Mananatili ka sa sitwasyon mo ngayon. Iyan ang lies ng Satan. Gusto niyang i-impart sa ating mga kapatid na hindi natin malaman ang purpose natin. Kung kaya't marami sa mundo sa labas ang ligaw. Amen. Kaya dapat marinig natin mga kapatid, malaman natin ano ang purpose ng Diyos sa buhay natin para yung boses lang niya mga kapatid ang ating marinig. Kasi kung hindi, kung ano-anong boses ang naririnig natin sa paligid na ikapapahamak natin. At dapat alam natin mga kapatid ko kung paano yun i-recognize. Is this the voice of Jesus or is this the voice of Satan? Mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Pero alamin mo mga kapatid ko, ngayon pa lang, kahit in-impart ng Satanas sa isip mo na hindi mo malalaman ang purpose ng Diyos sa buhay mo, pero talo na ang Satanas ngayong oras na to. Bakit mga kapatid ko? Kasi idinako ka sa lugaring ito para malaman mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen! Hallelujah! Kasi nandito ka, kapatid ko. You are handpicked by God. Mga kapatid, sa dinami-dami ng tao sa paligid, sa lugar ninyo, biruin mo yon. Our universal creator, mga kapatid, He handpicked you, pinili ka para ilagay dito sa banal na lugar na ito at isabihin sa'yo ang banal niyang layunin sa buhay mo. Amen ba mga kapatid? Amen. Amen. Kaya magalak ka. Yung iuupo mo ng 3 oras, dyan ikagalak mo. Huwag mong ikainip kapatid ko. Kasi may plano ang Diyos sa buhay mo. May layunin siya sa buhay mo. Amen? Bakit? Mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Naniniwala pa tayo mga kapatid na mahal tayo ng Diyos? Hallelujah, praise the Lord. Amen mga kapatid, hallelujah. So I want to encourage you mga kapatid ngayong oras na ito. Hallelujah. Sa akin pong testimony mga kapatid, hallelujah, kung paano po isinave ng Panginoon ang buhay ko. Paano po ako nakakilala sa ating Panginoon? At ano yung ginamit niya? Ginamit niya yung difficult circumstances sa buhay ko para makilala ko siya, para malaman ko ang purpose niya, at ma-fulfill ang purpose niya sa buhay ko. Praise the Lord, mga kapatid. So ako po mga kapatid ay isang Katoliko. Praise the Lord. I was born Catholic mga kapatid. Pero hindi ko po masabi mga kapatid na devoted Catholic ako. Alam mo yung pagpista lang, napunta sa bayan at magsisimba? Yun, ay ang pista isang beses lang sa isang taon mga kapatid. Tapos kapag may misa sa school, yun, patawag o may misa, o mag-attend. No? May misa sa barangay o mag-attend. So ganun po ako. So kilala ko si Jesus sa pangalan, pero hindi ko alam yung kanyang kapangyarihan, mga kapatid ko. Wala akong alam doon. Pero naririnig ko si Jesus ay Panginoon. Panalangin? Wala. Yung ama namin na Panginoong Maria na paulit-ulit si Gayon. Yun lang. Pero wala po galing sa puso.
Kasi alam natin yung mga kapatid yung panalangin na galing sa puso't naririnig ng Diyos. No? Yes. So, matutulog, mag-aantanda lang. Alam ba yung antanda mga kapatid? Ganon? Okay? So, ganun lang. Ganun lang mga kapatid. Hindi ko sinasabi na talagang devoted ako mga kapatid. Hallelujah. Pero ako po mga kapatid ay napakamasunuring bata. Sapagkat ang akin pong ama ay parang boses sa amin. Na kapag sinabi niya, may mandate siya sa amin, kailangan naming sumunod. Hindi pwedeng hindi susunod. Kaya sabi ko nga, lumaki ako na marunong sumunod sa mga magulang at napakabait. Sasabi kong mabait dahil talagang pasunurin ako mga kapatid. Ngunit dumating ang pagkakataon sa buhay ko mga kapatid, sinubok din tayo ng problema nung tayo ay nasa marriage life na. Nagkaroon po ako ng problema sa relationship mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, isa po ako sa maraming tao na na-feel, naramdaman ko po na life doesn't have meaning and purpose. Bakit po? Dahil po sa difficult circumstances mga kapatid na akin pong naranasan, nagkaroon po ako ng high stress situation. Doon po sa point na depressed po ako mga kapatid. Alam niyo po yung feeling na depressed, and anxiety, hindi makatulog, dissatisfied, walang kasiyahan. You feel alone, parang mag-isa ka lang. Yun po yung pakiramdam ko mga kapatid. Sobra pong bigat ng problema na aking dinadala. Na hindi ko naman po ma-share sa iba. Dahil takot po akong ma-judge, takot po ako sa magulang ko pati na masabi sa akin na yan dahil yan sa pagkakamali mo. Yung ganyan, kaya nangyayari yan sa yung bagay na yan. Madaling salita mga kapatid, sa sobrang bigat ng nararamdaman ko, sa sobrang bigat ng problema mga kapatid, sobrang depression na naranasan ko mga kapatid, dumating sa point ng buhay ko na ako po ay nagplano or nagtangka na talagang magpakamatay. 3 beses mga kapatid, ako po ay nagtakang magpakamatay. Sa iba't ibang kaparaanan mga kapatid. Pero alam mo, napakabuti po ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi buhay pa po ako ngayon. Duman po sa state talagang ando na. Bumubula na ang bibig. Pero mga kapatid, bakit buhay pa ako ngayon? Minsan tinatanong ko ang Panginoon, grabe Lord. Sa gitna ng sobrang depression ko na yun, natangka na ako magpakamatay. Bakit hindi pa ako namatay? Sana tapos na. Pero hindi mga kapatid. Dahil mayroon palang plano ang Panginoon sa aking buhay, mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dahil nga po, mga kapatid, sa sobrang bigat ng pakiramdam ko, sa sitwasyon ko po na yon, mga kapatid. Hallelujah, gusto ko po siyang takasan. Sino po yung dito minsan gustong takasan? Nakala mo, pag pumunta ka sa ibang lugar, hindi mo na maramdaman yung problema na yon. Dumating sa point, mga kapatid, na ako'y umalis. Pumunta ako ng Singapore, mga kapatid. Sumama ako sa kaibigan ko. Kasama namin ng agent. Pumunta ako doon. Ang trabaho ay makeup artist, mga kapatid. Sapagkat dito po, mga kapatid, teacher po ako ng isang makeup industry sa Pilipinas. So medyo malaki naman po yung offer. Sumama po ako sa Singapore para yun daw po ang aking trabaho. Ngunit sa kasamaang palad, mga kapatid, hindi po pala yung trabaho na ipapagawa sa amin, mga kapatid. Hindi po pala yun, mga kapatid. Alam niyo po yung desisyon na basta na? Dahil sa iyong bigat ng pakiramdam, parang wala, hindi mo may pag-pray na, Lord, punta ako dito kasi iba na kapag may Panginoon ka eh. Pag wala kang Panginoon, kung anong sinabi, kung anong nagustuhan mo, gagawin mo. Wala kang pakialam eh. Ngunit mga kapatid, hallelujah. Dumating po yung, sabi po ng agent, sige, hatid ko na kayo doon sa area. Kasi may event doon kayo mag-makeup. Pero mga kapatid, doon po pala ako dinala sa pub. Alam niyo po ba yung pub, yung nightclub, mga kapatid? Nightclub, mga kapatid, doon sa Singapore, mga kapatid, doon po ako dinala ng agent. At iniwanan po ako doon kasi hindi ko na siya makita. Lord, first time ko mga kapatid nakakita ng ganon. Kahit naman po sobrang depressed ko dito sa Maynila, dito mga kapatid, ni hindi ko naisipan na pumasok sa isang nightclub para uminom or para ano yun yung aking boy. Kasi may takot din po ako sa tatay ko nga, takot ako. Sobrang takot ko sa kanya na mag-disobey talaga.
So mga kapatid, alam mo, nangyari doon. Sabi noong may-ari, bayad na ang agent mo. Kailangan mo magtrabaho. Kita mo yung mga nakikita mo? Sa totoo lang, excuse me po sa word, talaga pong makikita natin ng mga naked. Mga kapatid, lulong sa alam mo yung mga inuman, party, kung ano talaga ginagawa sa loob. Sabi ko, hindi ito yung... Sabi ko, napatanong ako, bakit ako naririto ngayon? Sabi ko, hallelujah. Mga kapatid, madaling salita po, sabi ko doon sa may-ari ng pub na yon. Sabi ko, kahit anong gawin mo sa akin, kahit anong pilit mo sa akin, hindi ko gagawin ang pinapagawa mo sa akin. Tulungan mo na lang ako makabalik doon sa hostel kung saan ako nag-check-in ng gabi na yon. So wala po siyang magawa mga kapatid kasi hindi niya ako mapatayo sa inuupuan ko. Nagalit yung Singaporean, paalisin na yan. Binigyan pa ako kapatid ng $50 pamasahe. Salamat sa Panginoon. No? Pagdating ko mga kapatid sa hostel na tinutuluyan ko mga kapatid, ang maleta ko po nasa labas na. Nasa reception area na. Ang sabi po sa akin, ma'am, check out na po. Sabi ko, paano naman to? Wala akong kakilala mga kapatid. Wala akong pera mga kapatid. Wala akong trabaho. Alam mo mga kapatid, ang nangyari mga kapatid? First time in my life. First time in my life mga kapatid, nanalangin po ako sa sinasabi nilang Jesus. Ang sabi ko sa aking panalangin, pumunta po ako doon sa lobby mga kapatid. Kasi yung hostel na tinutuluyan ko, isang malaki siyang square, tas may hati lang sa gitna. Sa lalaki at saka sa babae mga kapatid, yung hostel na yon. At alam mo mga kapatid, walang hiya po talaga. Walang hiya, walang takot. Ako po'y umiyak. At nanalangin po ako sa Panginoong Hesus na sinasabi nila. Sabi nila, Panginoon ka daw. Sabi ko ganon. Maaari mga kapatid, mali yung panalangin ko, pero yun yung lumabas sa bibig ko eh. Sabi nila, Panginoon ka daw. Sabi nila, Panginoon ka na tumutulong. Panginoon ka na naghihimala. Panginoon ka na nagpo-provide. Sabi ko, kung talagang Panginoon ka, tulad ng sinasabi ng iba sa akin, maghimala ka sa buhay ko ngayon. At pag naghimala ka, paglilingkuran kita habang buhay ko. Mga kapatid, yun po ang panalangin ko. During that time, first time kong nanalangin na galing sa puso. Iba po pala yung panalangin na galing sa puso. Yung grabe yung iyak mo. Grabe yung iyak mo na parang siya lang talaga. Yung gusto mong tawagan, wala nang iba. Kasi alam mo, wala nang iba makakatulong sa'yo eh. Himala na lang eh, mga kapatid. Ngunit mga kapatid, hallelujah. Alam pong nangyari mga kapatid. Sa iyak ko pumiyukan habang ako'y nananalangin ay may isang lalaki na lumapit sa akin, mga kapatid. Napakaitim ng lalaking ito. Napakatangkad. Napakalaki ng katawan. Napakahaba ng buhok na kulot-kulot. Na kung iisipin mo mga kapatid ko, hindi pa pagkakatiwalaan. Alam mo yung sa mga boksingan, yung ganon, sobrang laki ng katawan. Indiano kapatid. Imagine mo yung sobrang laki, parang giant. Lumapit mga kapatid, sabi niya sa akin, pwede ba na tumigil ka sa Tagalog? Pwede ba na tumigil ka? Kasi nakakabulahaw ka. Tulog na kami lahat dito. Ano ba yung iniiyak mo? Ngunit mga kapatid, hindi po ako tumigil sa kaiiyak. Hindi po ako nagpatinag mga kapatid. Iyak pa rin talaga ako sa Panginoon. Sabi ko sa dinami-dami ng mga tao sa hostel na yon, siya lang ang nakakuha ng attention ko. Lapitan ko nga sa isip ko. Lumapit ako sa kama niya mga kapatid. Doon ako umiyak na umiyak sa Panginoon mga kapatid. At umupo siya, ang sabi niya, ano bang problema mo? Sabihin mo sa akin. Alam mo, sabi ko mga kapatid, hallelujah, sabi ko, wala akong pera. Wala akong trabaho. Wala akong makakain. Wala akong matutuluyan. Wala akong kahit isang kakilala dito. Wala. Sabi niya, iyan lang ba ang problema mo? Sabi niya, mga kapatid, iyan lang ba ang problema mo? Sabi ko, oo. Alam mo, sabi niya, mga kapatid,
Kasi ang panalangin ko, tandaan niyo, ang panalangin ko, sabi ko sa Panginoon, maghimala ka lang. Maghimala ka lang sa akin, patunayan mo kung sino ang sinasabi ng ibang tao. Na ikaw isang miracle working God. Ikaw ay provider. Hallelujah. Sabi ng lalaki na yon, mga kapatid. Sabi niya, sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng trabaho. Bibigyan kita ng pagkain. Bibigyan kita ng matutuluyan. At habang nagtatrabaho ka, araw-araw kitang papasahurin. Hallelujah, mga kapatid. Hallelujah. Walang pag-aalinlangan. Walang takot sa puso ko kahit ang itsura niya nakakatakot. Sumama ako, mga kapatid. At yun nga, mga kapatid, inintroduce niya ako sa mga staff niya. Ginawa niyo pa akong caretaker doon sa restaurant, mga kapatid. Ako ay nagsasara, nagbubukas ng restaurant na yon. Araw-araw nakakakuha ako ng sahod. Ang pagkain libre, mga kapatid. Lord, ikaw to, sabi ko. Hindi ito, Lord, ikaw to, Panginoon. Ikaw to, ikaw lang. Sadya ka mo, Panginoon, na totoo ka. Na kahit hindi pa kita nakikilala sa buhay ko, ipinakilala mo sa akin na ikaw ay totoong Diyos na gumagawa ng himala. Purihin mo natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakabuti niya, mga kapatid. Alam mo, nakita ko lang doon, sabi ko, Lord, alam mo yung puso ko pala nananalangin ng totoo at tapat sa Kanya. Magtapat ka lang sa Panginoon galing sa puso mo, mga kapatid. Dinigin ng Lord ang panalangin mo. Dininig yun ang Panginoon, mga kapatid. At mula noon, mga kapatid, nagpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Tumaan man ako sa maraming pagsubok, mga kapatid. Hindi ako pwedeng mabali, mga kapatid. Hindi ako pwedeng mag-stop. Marami pang persecution na dumating, mga kapatid. Pero hindi. Kilala ko ang Diyos ko. Bakit? Napatunayan ko totoo siya sa buhay ko. Hindi mo ba ba kayang ipagmalaki sa lahat ng tao na ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na buhay ang totoo? Hallelujah! Praise the Lord, mga kapatid. Singer ko talaga ako. Alam ng Diyos ang puso ko, mga kapatid. Lalo akong nagsumikap maglingkod. Mas lalo akong na-excite na makilala ang ating Panginoon. Mula nung encounter na yon, mga kapatid, hanggang sa nakarating ako sa Brunei, hanggang sa nagkaroon ako ng care group na mga hinahawakan international, mga kapatid, sa Trinitarian group. Hallelujah! Ngunit, ang Panginoon, sadyang napakabuti. Nakita ng Diyos ang puso natin, mga kapatid. May kulang pa pala. Akala ko okay na yon. Akala ko sapat na yon, mga kapatid. Mayroon pa palang gustong ipaabot ang ating Panginoon. Mayroon pa palang paniniwala na dapat kong mas maunawaan at mas malalim na ugnayan ang kailangan ko sa Panginoon. Hallelujah! Isang araw, kapatid ko, mga kapatid, paano po ako naging isang apostolikong mananampalataya from Trinitarian believer? Hallelujah! Naatasan po kami na mag-share ng IMG Insurance sa isang Filipino fellowship group. Ngunit hindi ko po alam, ito po pala ay fellowship group. Ang sabi po niya, bago kayo magbahagi, ay pakinggan niyo muna kami. Sabi ko, sige, okay po, na problema yan. So nagbahagi na kapatid. First time kong nag-record ng preaching ng isang pastor, mga kapatid. At ang topic po noon, mga kapatid, is oneness of God. Oneness of God, mga kapatid. Ipinakikilala ang isang Diyos na si Jesus. Pinakikilala na hindi siya tatlong persona, pagko siya ay isang Diyos na dapat natin sambahin, mga kapatid, na ibang-iba sa paniniwala na tinatayuan ko. Nasa sasakyan pa lang ako, mga kapatid. Hindi na ako mapakali. Paulit-ulit ko ang pinapakinggan. Yung recorded na yon. Sabi ko, may ibang nangyari. Sabi ko, hindi ako pinatulog, mga kapatid, sa loob ng 7 araw. Sabi ko, sasaliksikin ko. Sinulat ko yung mga verses, mga kapatid. Ganun talaga, kita ng Panginoon ang seeker. Kaya ikaw, kapatid ko, kung seeker ka sa Panginoon, natagpuan mo na siya ngayon. Hallelujah! Kasi mga kapatid, nandito ang totoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah! Hindi kakayaan ng Panginoon. Nandun ka sa maling paniniwala, kapatid ko. Totoo yan. Sinulat ko mga verses.
pinag-aralan. Hindi ako nagtanong sa tao. Hindi. Kasi sabi ko, ang salita mo ay banal. Gusto ko, ang Bible ang sasagot sa mga katanungan ng puso ko, ng isip ko, mga kapatid. Hallelujah. Habang inaaral ko, mga kapatid, ang mga versikulo, grabe, ang daming revelasyon. Unti-unti kong nauunawahan. Hallelujah. At sinabi ko sa Panginoon, Saturday morning yun, Sunday morning yun. Sabi ko, Lord, kung ito talaga ang totoo, Panginoon, hayaan mo sa loob ng 7 araw ang sinabi ko sa Panginoon. Muli mong iparinig ang mensahe ito sa akin. At tatayuan ko ang katotohanan na yan. Sabi ko ganoon sa Panginoon. Madaling sabi, nakapag-deal po ako sa ating Panginoon. That was Sunday morning, mga kapatid. Sunday morning, yes. At kinaisang Sundayhan, ikapitong araw na, mga kapatid, wala pa. Magcha-church na kami, kapatid, sa house church namin. Ngunit, ang aming leader nagsabi, sabi niya, may paanyaya ang isang JAL pastor. Dahil mayroon daw silang bisita, doon daw tayo mag-church ngayong araw na to. So mga kapatid ko, nag-decide yung leader namin na doon kami mag-church doon sa JAL na simbahan na yon, mga kapatid. Hallelujah, mga kapatid ko. At nagulat po ako, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, mga kapatid. Sapagkat muli kong narinig, mga kapatid, sa pangalawang pagkakataon, hallelujah, ikinonfirm ng ating Panginoon. Hindi ko alam, mga kapatid, ang pastor pala na yon at congregation na yon, mga kapatid, hallelujah, ay na-convert na into oneness of God. Hallelujah. Pangalawang beses ko narinig, mga kapatid, sabi ko, Lord God, ito na yung confirmation mo. At kami po noon ay sa aking grupo ay nasa kulang-kulang 50 po kami, mga kapatid. Bukod pa po doon yung mga congregation doon, marami po kami doon. Ang speaker po ay nakatayo sa harapan. Nandun ako sa pinakalikuran, mga kapatid. Nanginginig ako sa kinatutayuan ko kasi alam ko sinagot ako ng Panginoon eh. Alam mo, sabi ko sa Panginoon, Holy Spirit, sa dami namin, pero gusto ko, tawagin mo ako. Gusto ko yung speaker, ituro niya ako. Gusto ko magpatotoo. Gusto ko magpatotoo sa harapan, sabi ko. Tawagin ako, mga kapatid. Alam mo, natapos ang speaker sa Acts 2:38, mga kapatid. After nun, mga kapatid, ikaw ang tinuro ko, mga kapatid. Pumunta ka dito sa harapan at magpatotoo ka. Alam mo, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Bless the Lord! Jesus! Manuhin ka ang Panginoon! Masumasagot ang panalangin! Sabi ko, hallelujah, mga kapatid, mula doon sa hulihan. Tumakbo ako papunta sa harapan. Hawak ko itong microphone, mga kapatid. Diretso pa, mga kapatid, napuspos ako ng banal na Espiritu ng Diyos. Nagsalita ng iba't ibang wika, mga kapatid. Hallelujah! Ang mapuspos ang buong congregation ng banal na Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah! At hindi ako nagpatumpik-tumpik, mga kapatid ko. Hallelujah! Nung marinig ko, Panginoon, mga kapatid, yung Acts 2:38. Repent. Repent. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Mga kapatid, hallelujah! Hallelujah! Yung kasalanan ko dati, sabi ko, Lord, paulit-ulit ako. Nag-repent na ako, paulit-ulit ako. Babalik ka naman ako sa kasalanan ko. Nung marinig ko yung Acts 2:38, kailangan pala, you have to be baptized in the name of Jesus Christ. For what purpose? For the remissions of your sins. For the forgiveness of your sins. Yung pala ang kulang, kapatid. Hindi pala sapat lang, mga kapatid, naniniwala ka. Hindi lang sapat na nag-repent ka. Nag-confess ka. Kailangan mo ng baptism in the name of Jesus Christ para ikaw ay mahugasan sa mga kasalanang nagawa mo. Para ikaw, kapatid ko, ay mapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan. And you will receive the gift of the Holy Ghost. The power of God. Kaya mga kapatid, ngayong oras na to, ang Panginoon may panawagan sa bawat isa sa atin. May panawagan sa bawat isa sa atin. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang buhay mo ay mahalaga sa ating Panginoon. Ang nag-iisang kaluluwa mo ay napakahalaga sa ating Diyos, mga kapatid. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Amen. Ari bang ilagay mo ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib, mga kapatid? Lagay mo nga, kapatid. Sige, kapatid ko, lagay mo. Ikip mo yung mata, mga kapatid. Ipikit mo ang mata mo. Damin mo ang tibok nito, mga kapatid. Damin mo ang tibok ng puso mo. Ang tibok na yan, mga kapatid, ang nagmamayari na ng Diyos. Sa Diyos yan galing, mga kapatid. Ramdam mo ba? Ramdamin mo yung yakap ng Diyos sa'yo ngayong oras na ito, habang hawak mo yung habang dinaramdam mo, mga kapatid, yung tibok ng puso mo na Diyos ang nagbigay sa'yo. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kaya ang panawagan ng Panginoon ngayong oras na to, kapatid ko, habang ito'y nakapikit, nakalagay ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon nasa iyong harapan ngayon. Ang Panginoon nasa iyong harapan. Nakatayo siya sa iyong harapan. Hallelujah! Ang Panginoon kumakatok sa iyo. Kumakatok ang Panginoon. Kumakatok sa puso mo. Ang sabi niya, anak, pagbuksan mo lang ako, papasok ako sa buhay mo. Kakasama kitang kumain. Hallelujah, dapat. Hallelujah, kapatid ko. Ang panawagan ng Diyos ngayong oras na to, gusto kanyang makasama sa kanyang kaharian. Ayaw kanyang maiwan, kapatid ko. Kaya napakahalaga, kapatid, ng desisyong gagawin mo ngayong araw na to. Ibigay mo na ang buhay mo sa may-ari ng buhay mo, kapatid. Hindi ka magsisisi, mga kapatid. Hindi kaya natin iligtas ang ating mga sarili, mga kapatid. Kailangan natin ang ating Panginoon. Kailangan natin ang ating Panginoon. Siya lamang ang makapagbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Maaaring wala ng bukas, kapatid ko. Maaaring wala ng bukas kasi hindi natin alam. Pwedeng dumating ang kamatayan sa atin. Kaya ngayong oras na to, kapatid ko, ito ang araw ng iyong kaligtasan. Huwag mo lang ipagpabukas pa. Gawin mo na ang bagay na maaaring magdala sa iyo sa kaharian. Hallelujah ng Panginoon. Amen, Jesus. Hallelujah. Repent. Hallelujah. Pagsisihan natin, mga kapatid ko, ang mga kasalanan na gawa natin. Malaki man yan o maliit sa harapan ng Panginoon, papatawarin ka niya. Basta yung repentance mo, mga kapatid, nandyan yung true brokenness, yung totoo ka sa sarili mo, na kinakausap mo ang Panginoon, na Lord, pagod na ako sa buhay ko. Lord, ayaw ko na. Lord, pangawakan mo ang buhay ko. Kailangan kita. Kailangan kita sa buhay ko, Panginoon. Lahat ng kasalanan ko, Lord, ibibigay ko na sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. Hallelujah, patawarin mo po ako, Panginoon. Kapag nakita ng Diyos, kapatid ko, na sincero ka sa iyong paghingi ng tawad, mga kapatid. Hallelujah. Ang sunod mong gagawin, kapatid ko, para mahugasan ang mga kasalanan na nagawa mo, ay ang pagpabautismo sa pangalan ni Jesus, mga kapatid. Kung ikaw, nabautismohan ka sa magitan ng wisik-wisik, mga kapatid, wala iyan sa salita ng Diyos. Magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Kung ikaw, nabautismohan ka nung ikaw ay infant pa, kapatid ko,
banal na salita ng Diyos. Kung ikaw, nabautismuhan ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, hindi yan ang practice sa banal na salita ng Diyos. Kailangan mo magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Hallelujah! Hallelujah! At ikaw, hallelujah, ay makaka-receive ng kapangyarihan ng Diyos. Hallelujah! Lalakad ka na, kapatid ko, sa bagong buhay. New creation ka na, mga kapatid ko. Kaya ngayon, mga kapatid, hindi kong tanong, mga kapatid, hallelujah, sino po sa lugar na ito, hallelujah, ang gustong isuko ang kanilang buhay sa Panginoon? Sino po, kapatid ko? Hallelujah, hallelujah, huwag po tayong mahiya, mga kapatid, sapagkat ito na yung panahon. Hindi po pinag-uusapan natin dito yung relihiyon, mga kapatid. Hindi po relihiyon. O hindi ko sinasabi sa iyo mag-join ka dito sa UPC Balar. Ang sinasabi ko sa iyo, gusto ng Panginoon na iligtas ang buhay mo. Gusto kanyang makasama sa kanyang kaharian, mga kapatid. Mayroon po tayo dyan. May tubig po tayo dyan. Ang desisyon na lang po ninyo, mga kapatid. Ang hinahantay namin, mga kapatid. Ready po kami, mga kapatid. Hallelujah, na bautismuhan kayo sa pangalan ni Jesus. Amen, in the name of Jesus. Salamat po, mga kapatid. Habang kayo nakaupo dyan, mga kapatid, pagkulay-bulayan nyo ang salita ng Panginoon. Hallelujah, at makakaranas kayo ng buhay at kasiyahan na hindi nyo naranasan sa mundo ito. Salamat po at purihin po ang ating banal na Diyos. Amen and amen. Praise God. Praise the Lord, mga kapatid. Tayo po'y tumayo sa hapon